Ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, may isang hari na kilala sa pagiging istrikto at matuwid. Isang araw, may mga bilanggo na nakatakas mula sa kulungan. Labis na nagalit ang hari, kaya agad niyang ipinatawag ang kawal na nagbabantay noon. Nalaman ng hari na nakatulog ang kawal habang nagbabantay. Ipinaliwanag ng kawal na siya'y napuyat at napagod dahil inalagaan niya ang kanyang anak na may sakit. Ngunit hindi ito tinanggap ng hari. Galit na sinabi ng hari na dapat ay humingi siya ng kapalit upang maiwasan ang pagkakasala. Bilang parusa, ipinaaresto ng hari ang kawal at ikinulong ito. Nagmakaawa ang kawal na palayain siya dahil wala nang mag-aalaga at magtataguyod sa kanyang pamilya. Subalit matigas ang hari at hindi nagbago ang pasya. Nalaman ng asawa ng kawal ang nangyari at dali-dali siyang nagpunta sa palasyo upang pakiusapan ang hari. Ngunit hindi siya pinakinggan. Umiiyak siyang umuwi at taimtim na nagdasal na sana'y magkaroon ng solusyon sa kanilang problema. Makalipas ang ilang linggo, nagpalabas ng kautusan ang hari. Ang sino mang makapagdala ng kakaibang handog sa kanyang kaarawan ay pagkakalooban ng isang kahilingan. Naisipan ng ginang na subukan ng pagkakataon. Tinawag niya ang kanyang anak upang maghanap sila ng regalong hindi pa nakikita ng hari. Sa unang araw, bigo silang makahanap. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, isang matandang gusgusin ang lumapit at humingi ng pagkain. Bagamat gutom din ang ginang, ibinahagi pa rin niya ang kaunting baon sa matanda. Nagtaka ang anak at nagtanong, "Inoy, bakit ibinigay ninyo pa ang pagkain natin? Wala na nga po tayong makakain." Ngumiti ang ina at sumagot, "Anak, mas nangangailangan si Lola. Huwag kang mag-alala, makakahanap pa tayo ng paraan." Biglang nagliwanag ang paligid at nagulat ang mag-ina. Ang matanda ay nag-anyong isang maganda at marangal na diwata. Bilang gantimpala sa kabutihang loob ng ginang, iniabot ng diwata ang 2 hugis pusong prutas na kulay berde. "Ito ang tinatawag na mangga," sabi ng diwata. "Itago mo ito sa bigasan at sa kaarawan ng hari, ihandog mo ito sa kanya." Sinunod ng ginang ang bilin at itinago ang mga prutas. Dumating ang kaarawan ng hari at nang ilabas ng ginang ang mga mangga, laking gulat niya. Naging kulay ginto ang mga bunga at ubod ng bango. Dinala ng ginang at ng kanyang anak ang mga prutas sa palasyo. Maraming tao ang may kanya-kanyang regalo. Ngunit nang maamoy ng hari ang mangga, agad siyang nabighani. "Ano itong kakaibang prutas na dala mo, ginang? Ang bango at napakaganda." Tanong ng hari. Ngumiti ang ginang at sumagot, "Maharlik kang hari, ito po ay mangga. Ibinigay sa akin ng isang diwata bilang biyaya." Tinikman ng hari ang mangga at siya'y lubos na nasiyahan. Tinanong niya sa ginang kung ano ang kanyang kahilingan. Hindi nagdalawang isip ang ginang at sinabi, "Ang nais ko po ay palayain ang aking asawa." Sandaling nag-isip ang hari, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Ipinag-utos niyang palayain ang kawal at iniutos din na itanim ang mga buto ng mangga upang muling matikman ang masarap na bunga. Makalipas ang ilang buwan, tumubo ang puno at namunga ng napakarami. Hindi lamang ang hari ang nakinabang,
kundi maging ang lahat ng tao sa kaharian. Ang masarap na prutas na iyon ay kumalat sa iba't ibang lugar at hanggang ngayon ay tinatawag pa rin nating mangga. Aral ng kwento, ang kabutihang loob ay laging may gantimpala. Ang pagiging matuwid ay mahalaga, ngunit ang awa at pangunawa ay mas nagbubunga ng kabutihan. Thank you for watching. Please subscribe.